Wow. Hawakan nga natin ng yung ng rice terraces. Yan oh. Yan may mga landslide katulad niyan oh. Yeah. Kaibiyang Tunnel. Nandito na tayo sa Kaibiyang Tunnel. At sa oras na ito, hindi na naman po kami magkakitaan. Uy, umuusok oh. Uy! So high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Paalis na tayo dito sa Batad Rice Terraces. Sa 2 gabi na nagstay kami dito, marami akong experience na hindi makakalimutan. Tulad ng muntik na mawala yung drone. At syempre, hindi lang yun, nagawa rin natin kumain ng nganga kasama ang mga lokal at nakakwentuhan din natin sila. At hindi ko makakalimutan na nakita ko ng malapitan ang Batad Rice Terraces. Papunta na tayo ngayon ng Atok Benguet. Mga 5 oras pa ang biyahe natin. Balak pa kasi namin magstay doon ng 2 gabi. Shoutout pala kay Ate Grace ha. Na tayo, pauwi na. Nanonood dyan. Napaganda experience ng pag-i-stay namin. Doon no, dahil kita-kita nga yung rice terraces. Sarap magmuni-muni habang nagkakape, nag-e-edit, nagkukwentuhan. Masarap matulog. Lalo na yung sa part na maulan. Nadadagdagan kasi ng ng lamig. Habang nakatingin ka doon sa paligid. Kaya sana kayo makarating din. Yung mga mahilig mag-travel, mahilig gumala, sana makarating din kayo doon. I mean dito pala, nandito pa kami. Para sa akin lang napaka-blessed ng mga taong nakatira doon malapit sa rice terraces. Kasi yung hanap buhay nila nandun na. Yung pagtatanim, yung sa turismo, di ba, dinadayo sila ng tao. Pwede sila makapagtayo ng negosyo, tindahan, mga t-shirt, souvenirs. Tapos may nag-aalok pa ng hilot. Diba, kumbaga lahat ng racket nandun na. At hindi na kayo lalayo pa doon mismo sa lugar nyo. Kumbaga hihintayin nyo na lang yung mga tao na sila mismo yung pumunta sa inyo. No, i-manage mo na lang na maayos. Kasi marami talagang tao na sabik makapunta sa mga ganitong lugar. Lalo na sa mga taga-syudad, sa Manila, na lagi na stress sa trabaho, puro trabaho na lang, maraming iniisip. Sana one day makapunta rin kayo dito. Yan ang inihiling ko sa mga nangangarap na makatravel katulad nga nitong ginagawa namin. Bigyan nyo ng time yung sarili nyo na makapag-relax, na makakagala, ganyan, hindi yung puro trabaho. Na-t-shirt muna tayo dahil wala pa namang araw, malamig pa sa area. Gusto ko muna i-feel ang lamig.
Daming bato. Yan, normal yan, galing sa taas. Kaya kung mabiyahe talaga kayo, kailangan nyo talaga magdasal din talaga. Dahil pag ikaw ay sinuwerte, ganyan, nagbabiyahe-biyahe ka dito, bigla kang bagsakan ng mga bato. Di ba? Kailangan ng guidance, maging alerto sa lahat ng oras. Alerto 24. Sipin nyo mga kapanalig yung buhay ng tao noong araw. Yung hirap nila dahil malayo sa kabiasnan yung kanilang bahay, yung lugar nila. Wala pang mga daan, hindi pa konkreto. Yung katulad nito, yung dinadaanan natin. Bago sila makarating sa bayan, o bago sila marating ng mga tao doon, napakahirap. Kumbaga, yung mga kailangan nila ay limitado lang din. No? Hindi nila lahat nabibili o hindi lahat nila nadadala doon sa lugar nila. Dahil komplikado pa nga yung daan at mahirap. Diba? At hindi pa napapasok ng motor, ng jeep, o ano man, pwede mga kabayo, ganyan, o kalabaw. Ganyan lang yung ano nila, yung transportasyon. Tingnan nyo naman ngayon yung yung bawi ng tadhana, 'di ba? Yung mga nakatira doon, hindi man natin sabihin na sobrang ginhawa ng buhay nila. Pero sila na yung dinadayo ng tao, 'di ba? Nandun na yung negosyo, yung hanap buhay. Hindi ka na para mag-isip pa para lumayo, 'di ba? Para magtrabaho kung saan-saan. Kung meron ka namang magandang lupa doon at pwede mo tayuan ng mga transient o yung mga simpleng, syempre kung hindi nyo pa kaya magpagawa ng bahay, no, para sa mga turista, pwede ka magtinda, diba? Mga souvenirs, t-shirt, yun tulad yan ang sabi ko, pagkain at kung ano-ano pa na kailangan ng tao, diba? Yung hirap ng buhay na dinaanas sila noon, napalitan ngayon ng ng ginhawa. Dito sa kaliwa natin, papunta to ng Mayoyaw, yung dinaanan natin noong karaan, no, na maulan. Ngayon, maganda ang panahon, walang ulan, at magpapakita na yung natural na ganda ng kalikasan sa biyahe natin ngayon. Ang daming ay, mga angkit ng bata. Kay JP nagpa-practice kasi kahapon muntik na siyang dahil sa langis yung dinadaanan namin, muntik na siyang mag-balance lang. Ramdam na ang lamig sa aking mga balat. Kita dyan mga nagliliwaran na pag. Pag natira ka sa syudad, kaya sa Manila, feeling mo napaka-bless mo Feeling mo napaka-bless mo pag nakikita mo yung mga tao na nakatira sa mga lugar na liblib katulad nito. Kasi isipin mo, buti na lang hindi ako lumaki doon. Buti na lang dito ako pinanganak kasi nandito na lahat. May wifi, may mga gadgets, kung anong kailangan, kung gusto mo masyal sa mall, meron. Halos lahat na kailangan ay nandun na. Kumbaga magiging updated ka sa lahat. Alam mo, blessed ka na, pero sa totoo lang, mas blessed yung mga taong nakatira dito. Tsaka wala kang ganong iintindihin. Yung mga gastusin katulad sa Maynila, halos kailangan mo magbayad ng tubig, kung ano-anong mga bills pa. Kasi dito, ang tubig halos libre lang din kasi may mga pinagkukunan dito sa calls, ganyan, sa sapa, diba? Sa tutusin, napaka-bless ng mga tao dito. Tayo halos lahat kailangan natin ng pera sa galaw natin dun. Wow, hawakan nga natin ng rice terraces. Nahawakan natin. Iba yung naramdaman ko nung umawak ako dito. Ang layo kasi ng pinanggalingan natin, di ba?
Tsaka hindi lahat ng tao ay may pagkakataon na magawa yung tulad ng ganito. No, gaganda nga ng bahay nila dito, oh. Ang lalaki. Kasi yung mga yan, may ari na yan ng ano, ng kalayan dyan. At yung mga yan, may sariling mga imbak na bigas yan. Diba? Pag nag-ani, nandyan lang yan sa bahay nila, walang problema. Kaya tayo, kada buwan, linggo, ang pinoproblema natin, pambili ng bigas. Pag naubusan na, oh, kamote-kamote na lang. Hindi ko naman sa sobrang binibuild up ko yung ganitong buhay. Yun lang kasi yung realidad na mga nangyayari talaga dito. Yun ang realidad ng ano, ng nabubuhay sa syudad at sa mga liblib katulad nitong lugar na to. Naghanap po na kami ng signal para makapag-update sa aming mga mahal sa buhay. At dito kami sa tulay na to na pahinto. Sa area na to masyado ng ano. Okay. Sa area na to marami ng kabahayan na matataas o matatayog. Problema lang din sa mga ano, sa mga liblib na lugar katulad ng pinuntahan natin. Yung schools doon, yung paaralan doon hanggang elementary lang. Sa pagdating ng high school, iintindihin mo na kung ano ka mag-aaral. Merong na-interview si kuya doon na parang grade 3 lang ata, tapos huminto na siya ng pag-aaral, nagtrabaho na. So, yun ang magiging problema. Kung wala talagang kakayahan na makapag-aral after ng graduate ng elementary, eh talagang hindi makakapag-aral. Welcome to Barangay Viewpoint. Malamang maganda ang view dito. Sigurado yan. Wow, maganda nga. Kita ang mga rice terraces. Gcash. Sana may ano. Sana may Gcash. Meron? Wala? Aray ko. Wala pala. Tara. Kaganda sa biyahe na ganito mga kapanalig. Ang dami ko natututunan sa motor. Kasi kanina nagpaiwan ako. May ganito pala off. Tsaka ano ba to? Pag automatic, pag nakahinto ka automatic, parang namamatay din yung makina niya. Pero pag binobahan mo, biglang sisindi. Pwede ka palang mamili. Akala ko, katulad ng sira ng Aerox natin dati na pag nakahinto, biglang namamatay. Sira pala. Oo, sira pala. Sabi ko, hala! Ang galing. Ano na pare? May hinamin ako ng Aerox. Hindi, namamatay talaga. May naglulus. Oo. Buti na lang. Okay, all set. Wala tayong Gcash doon at nakapagpahinga na ulit. Kaya salamat pala kay Ma'am Sanggumay ulit dito sa gloves natin. Kasi ito talaga, ibinigay niya sa akin to nung biyahe namin ni Kuya JP pa Mountain Province din. Kasi nakita niya lamig. Oo. May kasama pa tong jacket eh. Hindi ko lang nasuot. Pang talaga ito, pang lamig yung kapal. Kaya pag suot ko to sa city, pawis na pawis yung palad ko. Alright, let's go. Uy. Tara na. Para makita natin yung ano. Ayan. Let's go, baby. Yay! Saan tayo pupunta? Gusto kong matutong mag-drive kahit na wala akong motor. Lupo. Opo. Yeah. Ang mga checkpoint. Mga matitigas na ating mga kapulisan yan. Welcome main viewpoint Banawe Rice Terraces. Dami ng mga dito, souvenirs. Hindi kami nakabili ng kutsilyo.
Madalas talaga dito yung merong landslide, lalo na pag may bagyo, malakas ang ulan. Kaya mag-ano naman sila dito. Kahit ganon, mabilis naman yung aksyon. Nagpapadala agad sila ng mga truck o mga nag-aalis ng ayun nga, yung mga gumuho para makadaan agad yung tao. Mahirap kasi dito pag walang ganong kabilis na aksyon. Walang madadaanan yung tao. Hindi naman pwedeng iikot kasi napakalayo. Malayo yung iikutin. Dapat ganun na gandang aksyon. Sa ibang lugar, bago aksyonan, ang dami pang mga kung ano-anong dapat pag-usapan bago magpadala ng gagawa, di ba? Ang nakikita ko lang problema sa mga katulad sa Baguio, yung sobrang habang tumatagal, dumadami yung mga bahay, yung mga establishment na magkakadikit. Tapos iba-iba ng iba-ibang klase ng bahay, may mataas, may maliit. Pero pagdating naman ng gabi, sobrang ganda ng mga ilaw. 'Di ba? Yun lang talaga. Sa umaga mo lang makikita na parang ay gara, puro bahay, dikit-dikit na. Parang nawawala na yung itsura ng pagkabundok, yung pagka-nature, nawawala na yung mga puno, nawawalitan ng mga bahay. May maganda rin naman dulot. Lalo na sarap mag-relax, malamig. Tapos pag sabay-sabay nagsindihan yung ilaw sa gabi, ang ganda. Oo. Yun lang naman sa akin walang sasama ng loob. Baka may mga subscriber tayo, mga taga Baguio Yeah. Grabe pag, mamaya magja-jacket na ako, malamig. Kapal ng pag. Hindi na naman tayo baga, ayan mga ganyan mga landslide lilinisin din agad yan. Hindi na naman tayo bago sa pag dahil sa Batangas pag maulan ganyan din. Habang tumatagal, nakaramdam na kami ng lamig, kaya napagdesisyon na namin na magsuot na ng jacket. Habang papalapit kasi tayo sa ating pupuntahan, mas lumalamig lalo ang klima. Yan, nagano na tayo. Turtleneck. Yan, kaya dalawa binili ko nito para may palitan tayo. Kasi feeling ko ang pogi-pogi ko dito para akong artista Diba? Bakit? Hoy! Kabundukan! Ang ganda ng Pilipinas! Thank you Lord, hindi mo pinaulan ngayong umaga na ito. Pero baka mamaya hapon umulan. Kahit mamaya na pag nakarating na kami doon sa aming pupuntahan. Oh, thank you Lord! Oh, yeah. Oy, waterfalls. Ayan yung mga tubig na pinapadaloy. Yung malilinis yan, pinapadaloy yan para magkaroon din ng tubig yung nasa bandang baba. Lalagyan lang ng tubo yan kung saan-saan. No? Ganyan ka bless sa mga tao dito sa tubig. Walang problema sa tubig dahil ang kalikasan na ang nagbibigay. Ang kailangan na lang ay alagaan, huwag lumihan, galangin. Opo. Ganda.
gamit. Marami ka talaga makikita dito ng mga pasangkaan kahit hindi umuulan. Dahil nga maraming ano dito, mga waterfalls. Ayan, dyan yan nagagaling. Kaya mag-iingat kayo palagi. Pag ganyan, alam nyo na, magmabagal, mahirap madulas. Katakot. Uy! Ganda naman. Wow! Yan, katulad niya, no? Pwede ka maglinis ng motor dyan. Libre. Wato sawa. Kahit oras-oras mo linisin yung motor mo dyan, walang problema. Gain pa so Santiago. Ang sarap din umuwi dito ng nakabus. Hindi ko pa na-experience yun, no? Mabiyahe kang nakabus, yung mag-solo ka lang. Minsan kaya gagawin ko yun. Kaya punta ka sa Gata, ganyan. Punta ka ng tapos ka lang, commute ka lang, no? Sarap nun. Tapos yung bus, syempre hindi mo na kailangan ng aircon dito. Ano lang, naka-ordinary bus. Nakabukas lang yung bintana, ano, tapos pil mo. Habang nakatingin ka sa labas, nag-music ka, naka-headset ka, no? O, nagmo-moment ka. Masarap yung pag ano ka, broken hearted. Yun ang mga gawain ng broken hearted, eh. So, magta-travel, tapos iyak-iyak. Parang mga nakapanood natin sa pelikula. Calderiera. Welcome, travelers. Yan ang view. Hi. Wow! Wow na wow! Woohoo! Wala na ako masabi kundi wow! Wow na wow! Ganda! Grabe! Ganda dito! Maraw na, maraw na, maraw na! Yan ang maganda, lalo na pag may araw, kitang-kita natin yung kulay ng mga puno. Thank you Lord, thank you Lord. Kay ganda ng buhay, tara na, sama tayo, nang tayo'y ma-inlove sa ganda ng Pilipinas. Woo! Amazing! Mauubos ang memory natin sa daming ganda sa daming magandang view dito. No, bawat pindot, play. Kasi sayang yung sayang yung ganda ng lugar, dapat makuha natin lahat. Kaya talaga mahaba itong vlog natin, ha. Sana panoorin nyo hanggang dulo at ma-enjoy nyo. Hop. Hop. Right. Tulos niya, no? Wow. Yan, yung may mga harang sa gilid niyan, uka na yung ilalim niyan, uka. Kaya nakakatakot. Ingat lang tayo sa mga bumabagsak na bato sa gilid. Ayan, no? Oras-oras may tendency na may babagsak dyan.
Oh, oh, oh. Uy, uy, biyahero. Pagkagaling natin sa masalimuot na daan, masalimuot talaga. Andito naman ang daan na maginhawa. Parang sa pagsubok, di ba? Pagkatapos ng mga pagsubok, parang yung daan kanina, meron tayong ginhawa. Ginhawa sa huli. Makita nyo yan? Diyan ba galing talaga yan sa taas? Lalaki, no? Ayun po. Wow! Ang lalaki. Laki ng bato. Ano nangyari? Ay, naayos. Ang laki ng bato, no? Sa mga biyaheng ganyan ay part na talaga ng biyahe ang mga ganyang pangyayari. Makakita ka ng mga bato na malalaki na sa lapag. Part na yan, kasamang pag-iingat na lang ang kailangan. Pagdating namin sa part na to, medyo nagalala ako. Akala ko kasi walang daan. Buti na lang ginagawa na pala. Oh. Yeah. Ganyan, may mga landslide katulad nyo, no? Yeah. Hindi maiwasan. Sa mga nagdaan na ano yan, naulan, bagyo. Malapit na naman tayo sa ano, Rice Terraces. Rice Terraces din ba to? Oo, ata. Ganda! Ganda! Op, op, op! Wow! Ganda, no? Malapit na tayo sa Hagdang Palayan. Hagdang Palayan? Oh? Ganda, no? Nasa gilid tayo ng ano, ng riprap na ginawa ng mga taga dito. Yung sa taas na yan, kung nandun kayo sa kabila, kitang-kita nyo ng Hagdang Palayan. Habang patuloy kami sa biyahe, nagulat ako sa ganda ng Pwede yung nakita ko. minto? Minto muna tayo. Ang ganda! Sarap dyan, oh! Kahit gaano ka pakatulin magpatakbo ng motor, mapapahinto ka talaga sa ganitong kagandang lugar. Sabi ko nga minsan lang mangyari to, kaya sulitin na natin yung ganitong pagkakataon. Yan, so kumuha lang kami ng drone shot dito. Napakaganda mo! Napakaganda. Iba talaga yung ano yung dating ng palay, ng may tanim, mga kapanalig, no? Pag meron siyang kulay green at yellow, ang ganda sa paningin. Sa Batad kasi nung pumunta tayo, nag-anihan na.
Kumbaga, kaya puro kulay ano na lang siya, kulay lupa. Wala na siyang halo kulay ng green tsaka yellow kasi yung palay na ani na nga. Sa susunod pagbalik natin, mas maganda yon. Three hours pa ang biyahe natin. 3 hours basta dire-diretso, yung hindi tayo ihinto. Pero pag may hinto, baka abuti na naman ng 4 at 5. Ganyan. Okay lang yan, hindi naman tayo nagmamadali. Aga-aga pa, 11:07. Ang hanapin natin ngayon, parang ano yun 11:07. Parang pang action star Ganda pangalan, 11:07. Ayun, nawala na tuloy ako sinasabi ko. Hanapin namin ngayon, kainan na lang mga kapanalig. Dahil 11:07 Para bago mag-12 or kahit past 12, makakain na kami. Ganito sila magbilad ng palay Ang galing. Naka ano pa? Naka magsama-sama, di ba? Kaya iba kasi ikinakalat na sa daan yan Pag biyahe kayo, makikita nyo, di ba? Alas takupin na yung daan pag nagbilad. Sa kanila, sama-sama lang, tapos doon na sa isang gilid. Parang binibenta rin nila yun baka ibinibenta yun, hindi binibilad. No? Yan ang masarap gawin bro. Pag biyahe kayo, nasa ano kayo, nasa taas ng jeep. Mga biyaheng Sagada, ganyan yung mga jeep Pwede kang sumakay sa ano, sa taas. Ang galing. Kaso okay, nakabahan ako dyan. Baka mamaya bigla tumagilid. Pero experience siya, napakaganda kasi kitang-kita mo yung view sa taas ng pinaka-jeep niya. No? Let's go! Nasa bayan na tayo, dito na tayo maghanap ng GCash. May GCash kaya? Magkano tayo? Dyan, pabuskalan. Sagada, ganyan din. Pakanan. Kasi hindi tayo kakanan pabuskalan na pala to. Pagpumanan, dito tayo sa kaliwa. Naalala ko to nung bumili kami ng nung pumunta ako ng Buskalan kami, dire-diretso ito, pabuskalan to, kanan. Dito kami namili tsaka kumain sa palengke na to, dito. Hanap na rin tayo pala ng GCash kasi nasa GCash yung pera. Ilang beses na ako nakarating dito sa part na to. Dahil nakarating na ako ng Sagada ng 2 beses. Tatlo. Tapos ng Buskalan 2 beses. Ito talaga madadaanan nyo yung bayan. May GCash? May GCash yarn? Ayun kasya ka sabi niya Nakakawa na tayo ng budget, ang importante sa lahat. At nandito na tayo sa Buntok, bayan.
Dito na rin kami kakain at nakahanap na kami ng kakainan. Dito! Ang oras natin, 11:53, sakto lang. Basta yan half lang. Okay, so kakain na kami. At meron kami nakita dito na bago na naman sa paningin namin at malamang sa panlasa namin na pagkain. Additional. Hindi ba, yung bangus ano na yun, matagal na yun. Additional po. Hindi, sa akin, kalahati. Iba sa kanya, sa kanya kalahati rin. Hindi, ano ba ulam mo? Ayun. Kaya nga. May kasama na siya. Hindi, wala yan. Ay, walay. Patingin nga po. Ano po tawag dito sa ano nyo? Sa amin po. Opo. PC. Pisig. O, ano po siya halo niya yung gabi? Gabi nga po. Ah, gabi siya. Parang dialect ano namin sa gabi is Ah, pisig. pisig. Okay, gets ko na. Salamat Gabi po. siya pero tanghali na ngayon. Oo nga. Oo, di ba? Araw gabi. Ang galing mo talaga, kuya. Kauna. Alien. Natikman na natin tong pisig. Masarap siya. Partner ng ating ulam. Kauna! Let's go! Busog kami, ang sarap! Yes, thank you Lord! Sa masarap na pagkain! Ah, sarap-sarap! May bago na naman tayo natikman. Sarap nung ano nila. Yung dish. Yung side dish. Okay, diretso na tayo. Biyahe na naman! Okay lang mo biyahe, basta busog. No problem. Medyo pricey lang yung yung pagkain niya. Pero masarap naman, tsaka kasi syempre turista, maraming turista dito na nagbababaan. Kaya talagang pricey rin. 250 yung isang bangus, isang kanin. So, tapos yung may side dish nga, no? Kaibiyang Tunnel. Nandito na tayo sa Kaibiyang Tunnel. Parang umigsi. Umigsi yung Kaibiyang Tunnel. Umigsi. Nakadaan ako dyan eh. Naalala ko yan. I remember. Nakapag-upload na tayo ng vlog at sana na-enjoy nyo, no? Pinaghirapan natin i-edit yun. Pasensya na kayo, medyo natagalan kasi ang hirap ng ganito na bumabiyahe ka tapos mag-i-edit pa pagdating namin sa lugar kung saan kami magpapahinga. Hirap kasi pagod na eh. Kumbaga habang nag-i-edit ka, papikit-pikit ka na, gusto mo na matulog, mag-iisip ka pa ng mga music, yung mas magandang transition, yung mga ganon. Sana na-enjoy nyo. Thank you sa inyo lahat. Another Kaibiyang Tunnel. Yeah. Andito na tayo sa Happy Sabangan. Happy Sabangan. Nung pumunta kami ni Kuya JP sa Buskalan, dito rin kami dumaan. Pati pa uwi, dito din. Kanina nadaanan namin yung lugar kung saan kami nagpahinga ni Kuya JP. Nung sobrang pagod na namin. Hindi ko lang kayo sama sa video. Ay, roadside store. Panak na naman. Medyo malayo-layo pa tayo. Waterfalls.
Oh my gulay. Kailangan muna nating humanap ng gasolinahan dahil yung kasama ko si Harry ubos na ang gasolina. Dito tayo doon sa dating pinahingahan din namin ni Kuya JP doon sa may Caltex na may malaking dalawang higante, babae at lalaki, no? Tapos pagkakatanda ko may aso pa tayo. Na yun, no, nakikita ko na Caltex. Caltex, 500 meter. Ano to? Abatan, Ilocos Sur, Baguio. Baguio na tayo. Ha? Ilocos. Tara, Ilocos. Ilocos Sur. Shoutout kay Ray. Pumunta sila ng ano ng Buskalan, tapos diretso sila ng Ilocos. Diyan sila dadaan. Daming gulay dito. There's a lot of vegetable, ha? Three believers in Christ. Daming gulay, no? Mura na mga gulay yan. Caltex. Caltex. Yes. There's his eat. Ano daw? Anong English yun? There's his eat. Oh yeah. We're here, baby. Pagasta tayo. Para mabot tayo sa pupuntahan natin. Kung natatandaan nyo, dito tayo kumain. Nabotas pa kami. Ayan, kung natatandaan nyo yung malaki na yan. Ayan. Lahat na magtitipid gagawin natin. Tulak, pwede? Tulak. Malapit na rin naman tayo. Ilang ano ba? Dalawang gabi na tayo dyan sa ano. Tignan mo na natin mamaya. Mas natin malalaman o ano. Dapat lahat okay. Pagka hindi, papatay dito. Yung may mga nakasabay kami dito, puro naka-T-Max, oh. Oh. Yan, oh. O kami, oh. Honda. Matuli na yung mga yan. Grabe. Ganyan nga lang sila sa ano ro. Okay, Ganun, konti-konti lang. Kasi pag sumawarwak siya, baka lumipad eh. Kami sagad na, bitin pa eh. Ayaw pa umakyat eh. Nakapagpagas na tayo, no? Ang ano, sabi ko sa inyo, pag sa bundok, mahal yung ano eh, gasolina, pricing. 93 yung ano. Gasolina, kaya 200 lang yung idinagdag natin. Pero ano, ilan yan, naging 5. At least, di ba, makakaabot na yan hanggang ano, hanggang sa pupuntahan namin. Woohoo! Wow! Muulan-ulan na dito. Inuulan na naman tayo pero papatak-patak lang. Ibig sabihin hapon pala hapon. Sorry. Ang dilim, oh. Ang dilim ng ulap. Ang dilim ng langit. One hour and 30 minutes pa.
ang biyahe natin bago tayo makarating doon sa ating third destination. Wow. Kaya natin yan. Kasabay natin yung mga nakatimak. So shoutout sa inyo. Ang lalaki ng motor. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Aray ko. Oh, biyak. Oh. Ang lubak. Oy, umuulan na. My goodness. It's raining, man. Hallelujah. Ang tibay ng motor ni JR. Nakaikot ng norte. Tibay ng Mio. Uy! Putek! Ang hirap maglinis! Uy! Alright! Yeah! Umulan. Ang lamig! Nagdoble na ako, no? Meron na tayong long sleeves sa loob. Tapos, sinuot ko pa itong jacket ko. Kita nyo naman! Ang kapal ng pag sa paligid. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling akong malamig, ha? Hindi na magkakitaan. My goodness. Oh my goodness. Hindi na magkakitaan. Hindi na magkakitaan dahil sa kapag ng pag. Uy, ano ito sementeryo? Kura. May sementeryo ako nakita dun, Ayun, may sementeryo. Sementeryo nga. Yes, Pogi. Ang lamig. Ang lamig. Woo! Di na magkakitaan. Para pumapasok tayo sa ulap. Di na kailangan mag-iingat. Di pwedeng malabo mata mo dito. Di pwedeng ka dito. Kailangan alisto ka rin dahil basa ang daan. Malabo ang paligid. Kailangan tignan mabuti. Woo! Tignan mabuti, ha. Alright. Hoy! Nandiyo naman ang kapal ng pag. Nararamdaman niyo ba? Kahit nanonood lang kayo sa TV, sa cellphone o kahit saan man, nararamdaman niyo ba ang lamig ng aming lugar na binabiyahe ngayon? Woo! Dito masarap, may kasama, may kayaka, may kalambingan, may kaharutan, may kalandian. Yung tipong may angkas ka tapos niyayakap ka sa likod. Sarap nun. Tapos nag-uusap kayo, di ba? Masarap eh. Kaso wala tayong back ride. For the boys muna kami. For the boys. Woohoo! Woohoo! Kibungan, Baguio. Kibungan. Nasa 35 minutes na ang biyahe natin. 35 minutes na lang, mga kapanalig. Makakarating na tayo. Kung saan tayo mag-i-stay pa ng titignan pa namin kung 1 or 2 gabi, ha? At sa oras na ito, hindi na naman po kami magkakitaan. Ano yan, kuya? Ano yun? Gulay. Gulay. Bili tayo pang ulam, tara. Bibili kami pang ulam para makatipid kami kasi plano pa namin na 2 gabi na mag-stay.
Magugulay kami. Murang gulay, mura. Prutas yan, hindi naman gulay eh. Wala ko ng gulay. Puro prutas. Pero pag-vape po. Oo nga no, buusok. Pausok na yun. Buusok na. Pausok na. Wala, puro prutas pala to. Hindi kami, desa na po. Wow! Oh my goodness! Ang kapal ng pag. Uy, pengi kami gulay! Umuusok na yung bibig namin ha. Umuusok na. Naghanap kami ng mga gulay eh. Mga tipid tips. Pag pumunta kayo dito, maggulay-gulay na lang kayo. Dahil dito mura ang gulay. Gisa-gisa nyo lang yan, makakasurvive na kayo. Uy, lumilipad si JR oh. Tipid tips. Gusto nyo makatipid? Kaya isa pa akong tips, mabisa, huwag na kayong kumain. Mahirap naman yun. At ganito na nga po ang kalagayan namin ngayon. Dito po habang kami bumabiyahe. Napakalala muna po dahil sa pag. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Lagi isipin, kailangan mag-ingat. Ulitin natin, mag-ingat. Okay. Oo. Umito muna tayo dito sa highest point. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nakadaan dito. Kasi pupunta kami sa Ganda, sa ilang beses na. Yung sticker natin. Ay, wala na. Wala na, tinanggal na kasi iba Ay, na kasi. meron pa. Nandiyan pa. Nasa taas. O, silipin natin. Yung mga panahon na yun, masipag pa ako magpagawa ng sticker eh. Kasi yung sticker. Sugod mga kapatid. Ayun oh. Ang lamig. Pero iba na siguro yan, nagtitinda. Oo nga, yung katunayan na nakarating kami dito. Lagalag ka pa dyan ha. Oo nga. Oo nga. Oh yun, katunayan yan ha. Uy, umuusok oh. Uy. Uy. Uy, umuusok. Cold. It's so cold. Lamig ngayon. Kita nyo naman sa paligid, kaya masarap magkape. So, minsan lang naman ako magkape, kaya sayang naman yung moment eh. Siyempre, pag pupunta tayo ng Baguio o mga ganitong kataasan, lagi nating ang sinasabi, parang ang sarap magkape dyan. Hindi, try natin magkape, di ba? Di ba natin, no? Sayang naman yung moment eh. Totoo nga. Sarap. Kung wala kang gloves dito, umuusok yung ano ko. Ayan, naramdaman ko lalo yung lamig nung inubad ko yung gloves ko. Buti na lang nagkape tayo. Tayo. Tulungan na lang. Pwede. Hoy, may kutsilyo tayo nakita. Magkano presyo? Oo nga no. Magkano po yung ano nyo? 350? Ang mga kakaibang kutsilyo. Pwedeng makita. Pil na pil ko magsalita ngayon kasi umuusok eh. Kamusta kayo dyan? Pero syempre eh. Ito na ang hinahanap natin. Pwedeng makapili. Ikaw hindi ka bibili kuya? Ang laki kasi yun. Gusto ko yan. So, pang ano yan. Uy! Gagantihan kita. Salim mo. Ito yung talaga ano naman to Pang self-defense na. Pang self-defense to, hindi to pang hiwa ng ano. Maghihiwa ka ng ano kamatis na kaganyan. Mali. Ano tayo? Yung mga... Titiin tayo.
Pipili tayo na maganda. Kung papipiliin ka, kuya, ano gusto mo? Gawa di. Yung kababayan. Kababayan. Ito oh. Hindi yan. Ay, ano ba? Kutsilo, hindi pagkain. Ay, ano ba? Ano ba? Ay, Dili. Ikaw yung iba yung ay trip ko parang sa ito trip mas mo. trip ko. Ito, diretso lang siya pero parang kawayan style. Ikaw. nagbayad na kape? Di, Oo, nagbayad na ako. ano bayad ka na? Bayad na ako, kaibigan. Ito na lang kaya, para parang simple lang yan, no? Hindi pa tayo. Madilim. Ito tingnan natin 350. Cute. Ang cute. May panghiwa lang naman. Ikaw, hindi. O ngayon mo lang medyo malapad-lapad. Wala pa yung malapad. Eh, dito na lang, mura pa, 350 lang. Ikaw. Hoy! Double blade? Ay, plastic. Hindi plastic. Ito lang para meron naman tayong remembrance para ma-remember. Remember? Bata na lang ako binili naman. Kuya, tulungan mo nga ako. Ano para sa'yo? Maganda kasi yung malapad nga. Para pag naghiwa-hiwa tayo, maganda Masyadong- tignan. Yun o. Saan? Ayun na Hindi, ito. Ito pala yun. Yan. Oh. O kaya ito oh. Magkano po ito? 600. Mahal na siya. Mahal na siya kasi malaki na eh. Nasaan yung ano niya, suksukan niya? Nandyan. Ikaw kuya, 600. Hindi pa. Yan. Mas maganda yung parang may mga kakaiba eh. Oo. No? Kalaban talaga natin dito ulan eh. Kasi once na ulan, alam nyo na, hindi tayo makakaano agad. Pag doon pala nagagaling yung fog yun. Oo nga eh, sa Tambucho. Ay hindi! Yung sa tawag dyan? May fog machine pala rin. Oo nga, ayun oh. Oo nga no? Parang doon sa lupa no? Hindi ba ano yan, yung silab? Siga. Siga yan. Siga pala yun. Wala na, umulan na. Para tayo ng mga nasa contest dyan, stage. Ang taas na number 1. Yeah. Inuwi ka pa yan, ikakanta po ng... Yeah. Kakanta sabi mo. Nakaito na tayo dito sa Ice Point. Ang oras natin 4:14 ng hapon. Ano na tayo? Sasakop na naman tayo dito sa Makapalampag. Woohoo! Grabe, di na magkakita ano. Hindi na makita yung kasalubong. Oh, ang lamig. Dahan-dahan lang ang kapal ng pag. Malapit na tayo sa area kung saan tayo Budas Transient. Uy, kung saan tayo mag-i-stay ng 2 gabi, 2 o 1. Mag-uusapan pa namin mamaya. Uy, saan tayo? Alright. Lusot. Grabing pag yan oh. Budas Transient. Dito kami mag-stay ng 2 nights sa Budas Transient dito sa Atok, Benguet. May mga vlogger na rin na nag-stay dito na napanood ni Kuya JP. So dito rin kami mag-i-stay. Diyan kaming manggugulo. Mahirap kasi umuwi ng dire-diretso. Kailangan talagang magpahinga muna ng 1 gabi or 2. Tapos ano plano natin pag ano? Rekta na tayo? O rekta na kami pa uwi nun? Ay, gusto nyo bukas. Pag-Baguio pa, lilipat. Sarap! Magdi-dinner na. So, grabe yung ano sa labas, yung pag-anlamig. At kami magluluto na ng Ari, takot na takot sa drone kanina. Mga pumakita ko. tinola. At tignan nyo yung ano, yung bigas dito. May kulay black siya.
Siguro. Takot ka baka ano. Ano kayang ano to? Anong klaseng bigas? Magsasaing na tayo. At dala ko yung ano ko para sabay na. Magamit man lang tong kalan na to. Dali na dala tapos di magagamit. Bang buti sa akin nagamit. Oo nga eh. Kasi pang heavy duty to eh. Ayan, maganda sa sila. Oh, dito na pre. Hindi, Dalawa? Wala tayong kalan. Tignan nyo oh. Oh wow. Ay, di ano. Para lang ano. Red rice yata ni halo niya. Ha? Red rice. Red rice. Dito sa transient na tinuloy namin, pwede kayo magluto, pero may dagdag bayad. Kasi may tangki sila oh. Tipid tips. So kailangan yung, kung meron kayong butane, o kala na dala, dito, pwede naman kayo magluto dito katulad ng ginagawa namin. Yon. Tapos magdala rin kayo ng kusinero na masarap magluto ng tinola. Si Harry. Halo ay. Repolyo. Repolyo. Oo, masarap na yan ah. Wala kasing ano eh. Walang sayote, kaya pwede na yan. Pero sa'yo kuya. Sa'yo kuya, walang sayote? Wala, yun lang. Kala mo di ko magigets ah. Wow, chef na chef. Tignan nyo oh. Dating pa lang ng katawan, masarap na magluto. Macho. Chef, repolyo pa lang ano, bunso na tayo dyan. Baka hindi na mapansin yung manok, chef ah. Ang ginilig na yung Ginilig na. Grabe dami. Hindi, ayos yan. May vitamins ba mo ako sa repolyo? Meron naman siguro. Lahat naman ng gulay meron. Ayan pong katunayan na sobrang lamig dito. Tingnan nyo. Pwede ka magsulat to. Heart. Diba? Diba? Nagmumoist yung ano, yung salamin. Oh, tingnan nyo. Oh, diba nakita nyo ako? Panot to. Panot. Katunayan na anong lamig oh. Binasa mo lang kanina yun. Hindi. Grabe oh. Pagsapit ng umaga ay binigyan tayo ng pagkakataon na makita ang ganda ng kapaligiran. Hindi masyadong makapalampag ngayon, kaya nakapamasyal-masyal agad tayo sa labas. Kung gusto nyo magstay dito mga panalig pag nasa biyahe kayo, pwede nyo silang kontakin, no? Ito oh. Yan, magpabook na kayo kasi sobrang ganda ng lugar. At kagandahan dito, pwede kayong mamasyal-masyal sa baba. Yung pinakita ko sa inyo kanina, pwede kayong maglakad-lakad doon, no? Tapos iwan nyo yung mga yung sasakyan, motor, iparada nyo dito at malaya kayong umalis. No? Safe na safe. Wow. Kailangan natin ng lakas ng katawan kasi mamaya maglalakad tayo. Dito, magkaya kayo maglakad doon sa rice terraces ayaw nyo. Kasi nagtitipid kami. Nagbayad dun eh. Ganun talaga. So, tignan yung paligid. Ang kapal ng pag. Dahil makapal ang pag, magpapaalam muna ako. Dahil mayroon pa kami pupuntahan. So, panibagong vlog naman yun. Maraming salamat mga kapanalig. At alam ko na-enjoy nyo ang ating biyahe. Kita-kits na lang sa next update. At subaybayan nyo ang magiging adventure pa namin sa susunod. Bye-bye! I got my head in a cloud so high, feet on the ground, but I still get by.
rules were made for someone else to try, but not me.